Magpupuri. Araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang kapantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Puri sa iyo, Panginoon. Di na kaya pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan. Ikaw lang ang siyang dahilan. Kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan. Ikaw lang ang siyang dahilan. Kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Walang papatay. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah! Makakaupo na tayo. O, tinan nyo, subukan nyo, ha? Sabi ng binasa natin ng verse sa Pilipos, meron na? Efeso 5:19 to 20. Yeah. Sabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong kaligtaan ang umawit, magpasalamat, umawit ng mga himno at mga awiting espiritual bilang pasasalamat sa lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Alam ni Apostol Pablo ano kahalagahan ng pag-awit, pasasalamat. Kasi malimit tayo tawag dito. Dahil marami minsan tayong problema. Minsan ayaw na natin gumawa, ayaw na natin kumilos kasi sa dami ng problema natin sa buhay. Ang isa sa magtatanggal niyan, yung discouragement, kalungkutan, ang nagtatanggal niyan, pasasalamat sa Diyos. Dahil habang ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos, ikaw ay binibigyan niya ng kagalakan. Amen. Ng assurance na ikaw ay kanyang tutulungan. Amen! Alaga, tinan mo ako, ngayong umaga, malungkot ang puso ko eh. Pero pagkatapos kong umawit, nagkakaroon ng power. Nagkakaroon ng encouragement. Kasi ang buhay natin, punong-puno ng problema. Ano na pagay ka, wala kang problema? Makapal pa sa libro ang problema ni Nanay Pachi. Pero hindi mo makikita yung problema sa kanya. Bakit? Pag umawit tayo lahat sa Panginoon, nagkakaroon ng agalakan ng buhay natin. Ako lagi kong tinuturo sa isang taong malungkot. Sabi ko, alam mo bakit ka malungkot? Hindi mo nakikita ang magagandang bagay na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ang lagi mong nakikita, nako bakit si Pedro mayroong gano'n? Nako wala! Nako bakit si Juan? Gano'n ang buhay, ako hindi! Alam mo, pag ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos, yung kakulangan sa puso mo na hinahanap mo, bibigay ng Diyos sa iyo. Kaya ikaw magkakaroon ka ng encouragement, parang binibigyan ka ng lakas na ikaw ay lumaban. Ikaw ay magpatuloy sa buhay. Ako nga lang, sa totoo lang, kung wala ang Diyos sa buhay ko, kung wala ang Diyos, ha? Eh baka matagal na akong tumalo sa hukay.
Yeah. Kadami ng problema. Tama yan. Yan, tuhod ko na yan. Nakaw. Napuputput yan sa dami ng problema ko. Pagka may problema ako, papasalamat. Luluto ko sa Panginoon. Unang-unang babanggitin sa bibig ko, salamat Panginoon. Right. Ako'y meron pang hininga. Papasalamat na sa Panginoon. Yes. Di lang alam ng marami. Akala na ko, Jarolan, kaya mayaman yan. Wala sigurong problema yan. Naku po. Sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, lahat ng galaw ko problema. Makaharap ko lang si Pedro, si Juan. Sir, maganda, kailangan ko sa bali. Sir, kabali ng, sir, may sakit, sir. Naku po, lahat na. Para mampasan ko na ang daigdig. Yeah. Totoo yan. Bukod pa dyan yung ibang mga tao sa paligid mo, yung mga kamag-anak mo, yan, lahat na. Oh. Pati nga sarili mong pamilya, may isang problema mo pa rin eh. Marami akong anak, 5. Kumisan nga, pati asawa natin, problema natin eh. Sino sa inyo, walang problema ng asawa. Yeah. Baka pag-asawa natin ang tanongin natin, baka may problema rin sa atin. Diba? Oh, maganda. Pero alam mo, ang pinakamaganda, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Huwag natin sabi Diyos sa binasa natin, huwag natin kaligtaan magpasalamat sa Diyos. Yeah, yeah. Lagi tayong umawit ng pasasalamat sa Diyos. Dahil sa magagandang bagay na idinudulot ng Diyos sa atin. Yeah. That's right. Amen! Amen. Ngayong umaga lang, ngayong umaga lang, ang puso kong lumbay na lumbay, biglang sumaya. Amen. Kasi nagpurin na sa Panginoon eh. Right. Nakita ko na kahit pala ako may problema, andito pala ang aking Panginoon na sa Amen. talagang na kayang sulbin ang problema ko. Right. Totoo lang sa sarili ko, marami akong problema na kung ako lang, hindi ko na kayang resolbahin. Right. Ang solusyon ko kung wala ang Panginoon, tigil ko na kayang negosyo na yan, sara na nga natin yan. Oh, yeah. Lako, tanggalin na nga natin lahat ng mga tao na yan para wala tayong problema. Pag ako nagpasalamat sa Panginoon, sabi ng Panginoon, yung problema mo, sagot ko. Amen. Amen! Amen. Yung problema mo, sabi ng Panginoon, kahit yung sarili mo, kung ikaw ang problema, sabi ng Panginoon, kahit ikaw, babaguhin kita. Right. Yeah. No? Sa iyo, walang makakapagbago sa iyo. Tatay mo, nanay mo, hindi ka kaya baguhin yan. Yeah. Asawa mo, hindi ka kaya baguhin yan. Ang kaya lang magbago sa isang tao ang Panginoon. Amen. Right. Na espiritu na nandito sa puso natin ngayon. Oh, yeah. Amen! Amen. Punta na tayo sa ating aralin ngayon. Nasa Romans tayo eh. No, nasa aklat tayo ng Romans. Itong aklat na ito ng Romans, ito'y punong-puno ng katotohanan. Yeah. Sabi nga ni Nanay Pachi, sabi ng isang apostol, hindi mo alam kung paano mo i-divide ang katotohanan. Richly dividing the truth. No? Alam mo kung bakit? Maraming tao nagtuturo sa Bible na para bang ang Bible ay isang ano lang, isang aklat lang. Hindi niya sineseparate kung ano ba itong Bible na ito, para kanino ba ito, saan ba sinulat to, sino ba sumulat nito, anong panahon ba ito sinulat, saan lugar ba ito sinulat. Pag hindi mo alam yon, papataka doon sinabi ni Nanay Pachi. Actually, nakasulat sa Bible yan, Nanay Pachi yan. Hindi ninyo alam, may mga tagapagturo, sabi niya, na hindi nila alam kung anong kanilang tinuturo. Yeah. Ang mga katotohanan na kanilang tinuturo ay hindi nila kayang pag-dividin, richly dividing the truth. Yeah. Kaya punta na tayo sa Roma. Yeah. Okay. Balikan natin ng konti. Ang Roma, yan ay nandoon sa gitna ng bansang Italy. Nandoon yan sa, tawag doon? Vatican. Europe. Europe, Yeah. Europa. Kasi ang daigdig nawahati yan sa 7 kontinenta, no? Yeah. 7 continents. So, dapat alamin mo muna saan ba itong Roma? Yeah. May kinalaman ba ito sa buhay mo ngayon? Kasi pag hindi mo na i-connect sa buhay mo ngayon yan, hindi ka magiging interesado dyan. Kaya kailangan makonect mo yan, malaman mo. Anong historical background. Itong nasa New Testament natin binabasa after ng Romans, nandyan yung Corinthians. Yeah. No, ang Corinthians, nandyan yan sa Greece. Yeah. Ang salita dyan ay Greek. Kaya ang Bible, meron dyan nasulat sa original na Hebrew. Meron naman dyan nasulat sa original na Greek. Kasi nung panahon ng Panginoong Hesus, ang namumuno dito sa bansang Israel ay mga Romano. At yung mga Romano na yan, kumisan, yung head ng Roman Empire, kumisan yan, pagka yan napalitan, minsan nandun naman yan nakatira yan doon sa Greece naman.
Pag hindi Greece yan, andon sa mga bansang mauunlad. Kasi yung Europa, yan yung pinakaunang mga bansa na umunlad kasi yung mga Hudyo na yan nakarating dyan, naggagala-gala kasi palalayasin doon sa bansang Israel. Kasi ang parusa sa kanila ng Diyos, pag hindi nila sinunod yung kautusan na ibinigay sa kanila ni Moses, sila'y palalayasin doon sa lupain na ibinigay sa kanila, yung tinatawag na land of milk and honey. Israel yun. Bakit sinabing land of milk and honey? Kasi nung una yung pinuntahan ng mga Israelita, pagpunta nila roon, nakita nila yung honey umaago sa kalye, napakayamang lupain. Yung grapes, nilalaki ng ulo natin, pasang-pasang ganyan ng buwig. Malaki pa sa saging. Di ba yung buwig na saging? Isang beses, pumintas kami ng saging, binigyan ko ng reyot ng puno, tinanim ko eh. Abe, kalaki-laki pinasa namin, mag-asawa, nilagyan namin ng tangkay. Ang grapes doon, malaki pa sa saging. Pasan-pasan ng 2 tao. Isang buwig lang yun. Kasi nung inispayan nga ng 12 spy, nung una yung ibinigay ng Diyos, sabi ng Diyos, yan ang binibigay ko sa inyong lupain. Pero yung lupain na yun na binigay sa kanila, hindi parang cake na nilagay lang ganyan ng Diyos sa kanila. Yun ay pinaglaban nila yun. At ang mga nakatira doon na tinatawag na mga malalaking tao, mga higante. Sabi nito mga Israelita, yung 12 espiya na ipinalal doon ni, si Aaron ba? Si Moses pa. Sabi nilong 10, na kung hindi natin kaya. Ang nagsabi lang ng kaya natin, yung 2, si Joshua at saka si Caleb. Basahin mo yung Bible, mababasa mo kung ano yung nakasulat sa Bible. No? Ngayon, after nung kanilang masakop na makuha na yung bansang Israel, no, na ngayon sa panahong ito, mababalita nyo sa mga balita, social media, kahit sa main media, hindi natatapos na ng giyera. Lagi rong sumisiklap ang giyera. October 7, pinakahuling giyera last year, at hanggang sa ngayon nagigiyera. Pag nagyera doon, hindi isang missile lang ang bumabagsak. Ang nangyayari sa kanila, katulad nung nangyari sa atin sa Marawi, yung isang maliit na city sa atin, nung pinasok ng Abu Sayyaf. Pag tingnan mo, wala na makakatira. Bakit? Durog-durog na lahat ng bahay, mga building durog-durog. Ganon. Mas masahol pa raw. Kasi ang bomba na pumapatak doon, malaki pa sa'yo. Pag pumatak, isang buong building na pagkilaki-laki, diba? Daang-daang libo na mamatay. Hanggang sa mga oras na to, hindi natatapos ang giyera doon. Yung mga tinatawag nilang Palestino, meron pang isa. Palestino, sa kabila, yung boundary sa giyera, lagi may giyera. Na talagang ibinigay ng Diyos. Kaya ngayon, pagtatanungin mo ang isang tao, sino ba ang tama sa kanila? Ang Israelita ba o yung mga Palestino na yan? Pag hindi nila alam ang Bible, ang sagot dyan, ang tama, Palestino. Talagang yung mga Palestino, original yan nakatira dyan. Pero pag binasa mo ang Diyos, ang Bible, makikita mo, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya ang may-ari, siya ang maker, siya ang gumawa. Kaya hindi ang tunay na may-ari yung nakatira, kundi ang tunay na may-ari yung Diyos. At yung may-ari, siya ang magpapasya kung anong gusto niyang ibigay sa kanya at ang gustong palayasin. So ang Diyos ang nagpasya. So kapag ang tinanong mo ay isang mga broadcaster o kung sino man na hindi na naniniwala sa Bible o sa Diyos, ang talagang totoo dyan, yung Palestino ang nauna sa Israel. Pero hindi naman yun ang pag-usapan natin kasi political ano yun. Hanggang sa ngayon nga, maraming mga Kristiyano na pag nagsalita yung akala niya, ang salita ay galing na sa Bible, kundi yun ay political statement. Ay pro-Israel! No, okay, punta tayo sa Roma. Si Pablo, nung siya ay sumampalataya kay Kristo, no, ang original si Pablo ay isang pinuno ng isang relihiyon nung panahon na si Kristo ay dumating dito. Ang religion niya ay Pariseo. Isang sekta yon
ng relihiyon kung saan ang kanilang Bible yung Law of Moses. Yeah. Ang tawag doon, nung panahon na yun, Torah. Ora. No? Hindi Bible, hindi ganyan, hindi libro. Ang Bible noon ay roll, nakarolyo. May dalawang kahoy. Yung scroll, nakabalot. Hanggang ngayon, punta ka sa Israel, hindi pa rin ang binabasa nila. Scroll, may pasampasan nila yon. Pag binabasa, iniikot ka nun sa isang ano. Itong Bible natin na to, ang unang nag-compile nito ay relihiyon ng Katoliko according sa history ng church history. Okay, punta na tayo. Background lang yung background para mas interesante. Okay, daanan ulit natin yung 1 kasi parang nandun na tayo sa 5 eh. Ayan, may mga marka na. Nagbago na ako ng Bible kasi yung Bible kong isa, sobrang ang dami na sulat, di ko na mabasa yung number. Okay, sabi rito, sa Roma chapter 1, si Pablo ay isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol, hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Bakit? Sapagkat, sabi rin ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang magandang balita. Right. No, sabi sa Roma 1:11. 16. Roma 1:16. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos. Amen. Yeah. Para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya kay Kristo. Amen. Ano ang ginagawa ni Apostol Pablo? Nangangaral ng mabuting balita. Bakit? Sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos. Yeah. Power. No, hindi pumupunta si Pedro, si Pablo nung panahon na hindi siya pumupunta na katulad na nakikita natin sa TV ngayon. Receive Yeah. the power, the Holy Spirit. Receive. No, hindi 'yon. Ang power na binabanggit dito sa Bible, na binabanggit ni Pablo, ay kapangyarihan na mula sa magandang balita. Amen. Anong ginagawa ni Pablo pag siya'y sumulpot? Mangangaral. Right. At kapag siya'y nangaral, ang isang tao ay magkakaroon ng pananampalataya. Yeah. At yung pananampalataya na yan ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Yeah. Right. Amen. We are saved by grace through faith. Amen. Walang bayad. Yeah. Yung pananampalataya natin na yan, pag yan ay nasa sayo na, diba sabi ko sa, kapag ikaw ay sumampalataya, no, nung panahon ni Pedro, si Pedro sa aklat ng Acts chapter 10, habang si Pedro ay nangangaral sa mga hentil, Yeah. ito yung unang pagbaba ng kapangyarihan, ng Espiritu Santo, kasi sabi ng Panginoon, huwag kayong alis ng Jerusalem hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan Yeah. ng Espiritu Santo. Yeah. Nangaral ngayon si Pedro, ayaw pa nga sa mga hentil Kasi si Pedro ay una niyang inutusan ng Panginoon, nagkaroon ng vision 3 beses, pero ayaw niya Hindi siya makawala sa kanya religion. Sabi niya, hindi ko po magagawa ang pinag-uutos sa amin na hindi namin dapat kainin. Madaling salita, ito si Pedro, ito yung unang pagbaba ng Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig habang siya nangangaral sa bahay ni Cornelio. Saan si Pastor Cornelio? Wala. Ang mga nakikinig ng mabuting balita ay sumampalataya at sila'y tumanggap ng Espiritu ng kapangyarihan. Espiritu Santo. Yes. Kaya sabi ng mga Hudyo na kasama ni Pedro, aba, sino pa makakapigil na sila'y bautismohan sa tubig? Katulad natin mga Hudyo, sila'y tumanggap din Yeah. ng Espiritu. Yes. Walang patong-patong ng kamay, Bakit sila'y tinatakan? Kasi ang Espiritu Santo ay tatak sa lahat ng sumampalataya. Hindi nakikita ang Espiritu. Yes. Walang katawan. Walang katawan ang Espiritu. Kaya nga sinabi, you are a person. Kasi si Nanay Pachi, ang buo niyang pagkatao ay katawang laman, Espiritu at kaluluwa. Pag sinabi mong person o persona, kailangan may katawan. Bakit naging persona ngayon ang Espiritu Santo na naririto sa ating katawan? Sapagkat tayo ang katawan ni Kristo. Amen. Kaya naging person. Maraming nagsasalita. Ang Diyos nila, Diyos Espiritu Santo, pero hindi nila kilala. Ang Espiritu ng Ama at ang Espiritu ni Kristo lagi magkasama. Yeah. Nung tayo'y sumampalataya, hindi mo alam, wala kang kamalay-malay, ang Espiritu Santo ay bumaba sa iyo.
Yan ay kapangyarihan. Anong uri ng kapangyarihan? Pag binasa natin yung Romans maya-maya, makikita mo, lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kasalanan, kasamaan. Yeah. Tayo ay nasa dilim, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng dilim, kadiliman. Yeah. Nung tayo ay nakarinig na mabuting balita tungkol kay Kristo, siya ay namatay sa krus, binayaran ng ating mga kasalanan. Siya ay inilibing, siya ay muling nabuhay. Siya ay 3 araw, siya ay umakyat sa langit at siya ay muling magbabalik. Nung oras na yun marinig mo, sabi ni Kristo, repent! Tungkol sa kasalanan, pag sinabi repent, ay tungkol sa kasalanan. Yeah. Magsisi kayo. Sabi ni John the Baptist, repent! Sapagkat tayong mga tao, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kasamaan. Yes. Kasalanan. Ano ang ibibigay sa atin ng pananampalataya? Number 1, kapangyarihan. Kapangyarihan lumayo sa kasamaan. Yes. That's right. Dahil kapag hindi ka nakalayo sa kasamaan, hindi ka nagpasya, ewan ko lang kung magiging anak ka ng Diyos, hindi ka nagsisi. Kasi repente. Ang repentance may kinalaman sa kasalanan. Yeah. Pag sinabi mong repentance, ikaw ay nagsisi, tatalikod ka sa kasamaan. Kasalanan. At dito sa Bible, mayroong 2 uri ng kasalanan. Ang una, nung wala pa yung Bible, yung Law of Moses, mayroon ng kasalanan doon pa man sa panahon ni Eva at ni Adan. Anong kasalanan yon? Number 1, kasalanan. Sabi ng Diyos kasi sa kanila, huwag ninyong kakainin ang bunga ng puno ng kasinungalingan. Puno ng alaman sa kasamaan at mabuti. Kinain nila ni Eva. Actually, si Eva unang nakain Ibig sabihin ng salitang kumain, yun ay paghahalin tulad lamang. Hindi literal na kinain. Yeah. Tinanggap, pinaniwalaan. Ang diablo ay sinungaling, siya ay ama ng kasinungalingan. At kapag ikaw ay naniwala sa diablo, isang salita lang ng diablo, pag naniwala ka, hindi ka na, mawawalay ka na sa Diyos, habang buhay hindi ka na makakalapit sa Kanya. Halimbawa, naniwala ka, ikaw, Jojit, galing ka sa unggoy. Pag naniwala ka sa kasinungalingan ng diablo, kailanman hindi ka na maniniwala kay Kristo. Kasi, evolution theory yun Darwin's evolution theory. Meron pang isang teorya yung Big Bang theory na lahat ng bakterya galing sa pagbungguan ng planeta at yung mga bakterya pinaniniwalaan nyo na, punta tatalino, punta ka sa UP, yan ang kanilang hinahawakan. Karamihan. May mga nag-i-eating. Yun ang kanilang pinaniniwalaan tungkol sa paglikha ng Diyos. Alam mo ba, ang tungkol sa paglikha ng Diyos, hindi mo maunawaan hanggang hindi ka sumasampalataya kay Kristo. Amen. Yes. Right. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo mauunawaan na ang daigdig ay nilikha ng Diyos sa salita lang. Pananampalataya, kaya napakahalagang pananampalataya. Anong ginagawa ni Apostol Pablo? Hindi na tayo makaurong dito kasi napakasarap namin nitong Roma. Pag itong Roma nabasa natin, napag-aralan natin, nalaman natin, yung susunod ng mga aklat dyan, yan din yan, inuulit-ulit lang. Dinadagdagan lang ng konting-konting detalye yung tinuro niya rito sa Roma. At tong Roma na to, nung si Pablo hindi pa siya nakatali kasi nagta-travel pa si Pablo Sabi ni Pablo, gusto kong pumunta diyan pero laging may humahadlang sa aking pagpunta diyan. Ang purpose ni Pablo ng kanyang pagta-travel, number 1, mangaral ng mabuting balita. Sabi ni Pablo, kung tungkol sa religion, walang tatalo sa akin sa galing. Sa mga kaedad ko, sabi ni Pablo, walang makakatalo sa akin. Kasi siya ay may doctorate degree. Master of Divinity, Master of Demonology, lahat ng master nakuha na niya. Kaya meron siyang isang mataas na posisyon sa kanyang sekta ng religion ng mga Pariseo. Ito na kayo. O nalulunod na kayo. Talagang nakakalunod to. O nga, pag binabasa ko to, nalulunod ako Talagang napakasarap. Ang gagawin ko pag ako'y nalulunod, yung parang pag kumakain ako ng pagkain parang ako'y busog na parang hindi na pumapasok yung pagkain. Ang gagawin ko, papahinga muna ako. Ikot-ikot muna ako doon sa garden. Parang nilulunok-lunok ko muna. Kaya yung Bible ko, yung isa, halos wala na akong mabasa kasi every time meron ako sarap na sarap, may namarkahan ko. Hindi ko na halos mabasa, kaya minsan pagpunta ko, ano ba ito? Anong verse na? Hindi ko na makita minsan yung sinulat.
Kasi sarap na sarap ako. Okay, ano sabi rito? Si Pablo, sabi rito sa 14, na sasabik akong makita kayo, 1:14, upang mamahagi sa inyo na mga kaloob ng Spiritual. Espiritu sa ikatatatag ninyo. 11 yun, 11. Okay, 11, 1:11. Sabi ni Pablo, nagagalak, Ano? nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Yeah. Ang isang ginagawa ni Pablo, bukod sa siya nangangaral, namamahagi siya ng kaloob ng Espiritu. Yung binabanggit na niyo ng kaloob ng Espiritu ay mga karunungan, mga kaalaman tungkol sa Diyos na ibinibigay ng Diyos sa isang taong sumampalataya na kay Kristo. Yeah, that's right. Kaya sabi ni Pablo, doon sa mga libang libro, may pinagkalooban ng kagawa ng kapangyarihan ng kagalingan, may pinagkalooban ng mga pagsalita na ibang wika, may pinagkalooban ng pamumuno, may pinagkalooban ng pagbibigay, may pinagkalooban ng pagtuturo, may sari-saring kaloob ng Espiritu. Yan lahat ng yan ay nanggaling sa Diyos. Yan ay espiritual na kaloob. Yan ay karunungan na itinuturo ni Pablo. Amen. Hindi lahat ng mananampalataya kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, bukod sa number 1, kapangyarihan na lumayo sa kasamaan. Yan ang first step na mangyayari sa iyo. Aayawan mo na yung kasamaan. Yung dating mga tsalap-tsalap natin ginagawa, ikaw mismo, pag ikaw ay nagsisi, ibig sabihin ayaw mo na, nagpasya ka na. Tsalap-tsalap, ayaw ka na ng tsalap-tsalap. Ang gusto ko na yung masayang buhay na galing kay Kristo. Masaya, ganap, at walang hanggan. Kaya natutunan tayo, kaya tayo mapalakpakan. Mapalakpakan ninyo ang Panginoon, wag ako, ayoko ng palakpak. Yeah. Baka ako'y uudin. Magpalakas na palakpak. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi merong isang nagtatalumpati, Oh. si Herodes. Sabi ng mga tao na nagpalakpakan sila, Diyos ang nagsasalita, ka! Sabi ni Herodes, tinanggap niya eh. Maya-maya, inuhod siya. Inuhod yung dila at saka mata. Patay. Kaya sabi ko, ayaw ko ng papuri ng tao. Yeah. Diyos ang ating papurihan. Kaya sa totoo lang, wala akong kayang gawin. Yung mga sinasalita ko, hindi ko naman kayang gawin yan. Kundi yan ay kaloob ng Espiritu. Yeah. Okay? May natututunan tayo kahit konti, no? Amen. Si Pablo, apostol para sa atin, hentil. Meron namang mga apostol doon sa 12 apostol para sa mga Hudyo. Ah. O, yan yung tinatawag na sabi ni Nanay Pachi, rightly dividing the truth. Ang Bible, truth yan, punong-puno yan ng truth. Pero pag hindi mo yan na-divide kung saan yan para kanino yan at saan yan at para kanino, ikaw ay walang makukuha sa Bible na ito. Sabi ko nga, hindi yan mga kabuti ng lupa yung mga kasama sa'yo. Okay? Alright. Sabi, una, si Pablo ay apostol. So, Nanay Pachi, mamaya mo naturuan si Bishop mamaya doon sa ano ha. Reserve mo na lang yan. May natutunan tayo? Yeah. Nagpantuwa ako. Alam ko talagang yung katotohanan na yan ay dinadissect natin. Ayan, richly dividing the truth. Kasi ang banal na espiritu, siya'y napakatalas. Siya'y nakapag-divide sa kaluluwa, sa espiritu, at sa laman. Yeah. Kaya nga natin natututunan na unawaan ng tungkol sa mga bagay na espiritual dahil sa espiritong banal na naririto sa ating puso ngayon. No, maraming tao, dinidiyos nila ang espiritu pero hindi nila kilala. Totoo naman, dapat pa, okay lang tawagin mo Diyos, Espiritu Santo, pero dapat, pag sinabi mong Diyos mo, dapat kilala mo. Hindi yung meron kang Diyos, pero hindi mo alam sino ba yung person, basta person ka, teacher. No? Espiritu Santo ka, ang aking Diyos, Espiritu Santo, pero hindi nila kilala. Yeah. Kaya tuloy nangyayari, nakakabuo sila ng pangalawa, pangatlong Diyos kasi hindi nila kilala yon. Ang akala nila yun ay kakaiba pa doon sa Espiritu ng Ama at Espiritu ni Kristo. Isa lang. Ang Espiritu ng Ama at Espiritu ni Kristo, isa lang, sa mismo nagsasabi, ako at ang Ama ay isa. Kaya marami tayong verse, direct na sinasabi, isa lamang ang Diyos, ang Ama. Yeah. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay, iisa lamang ang Panginoon, si Kristo.
Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Amen. In Him we live. In Him Yeah. we have Our being. our being. Hallelujah. No? Pag ang Espiritu Santo nagturo sa atin, kahit ikaw ay grade 1 lang o kahit hindi ka nag-aral, kahit ikaw ay bobo, makakapagturo ka kapag ikaw ay pinagkalooban ng Espiritu ng kaloob na yan. Yes. Right. Hindi lahat ng tao kahit gaano ka katalino, kahit sa ulado mo yung Bible, hindi mo maituturo yung Bible ng tama. Pwede mo sauluhin ng Bible. Daming nakakasaulo ng Bible eh. Dami. Mga bata nga nakasaulo Bible eh. Yeah. Old to New Testament, sa ulado. Pero hindi na unawaan. Nasa ulo lang. Andito lang sa utak. Sa puso. Hallelujah. Hindi tayo makaalagwa. Okay, pananampalataya. No? Bakit siya nangangaral? Sabi dito sa 1 verse 5. Sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol, alang-alang kay Kristo upang ang mga hentil ay akayin sa pagsunod na naaayon sa pananampalataya. Sabi ni Pablo, ako'y apostol, tinawag ako ng Diyos upang kayong mga hentil ay akayin sa tamang pananampalataya ayon sa bagong tipan na ginawa ni Kristo nung siya'y umalis dito sa daigdig. Yeah. Si Kristo nung siya'y umalis, sabi dito sa Bible, madadaanan natin mamaya, si Kristo yung pinakadulo ng kautusan. Hangganan. Siya ang hangganan ng kautusan ni Moses. Kaya nung isang araw, pinasulat natin ay kautusan, Law of Moses, batas ni Moses. Sinulat natin isa lang yan. Pag nabasa mo dito sa Bible yan, kautusan, lumang kautusan, Law of Moses, banal na kautusan, batas. Pag sinabi mo yung mga bagay na yan, yan ay isa lamang ang ibig sabihin. Yan yung nandoon sa Old Testament, sa unang 5. Yeah. Genesis, Deuteronomy, Numbers, Leviticus, ano pa yung isa? Batas ni Moses. Deuteronomy, Exodus. Yun. Pag binasa mo yung 5 na yon, yun ang tinatawag na batas ni Moses. Nandoon lahat ng batas. Kahit anong kasalanan, kahit anong nagawa mo na pagkakasala, ito'y mayroong angkop na kaparusahan. At yung law na yon ni Moses ay hindi natupad ng mga tao ng mga Israelita. Kaya ang Panginoon ay gumawa ng panibagong batas. Anong batas? Batas ng Espiritu Santo. Na ang mga tuntunin ay hindi nakasulat, kundi nasa puso. Yeah. Tayo ngayon ay namumuhay ayon sa spiritual na pamumuhay na nadaanan natin noong karang linggo yan eh. Hindi ko na lang maisa-isa kasi pagka inisa-isa ko, nakapunta ako sa lahat ng magagandang bagay. Nawawala ako. Okay. Sabi ni Pablo, nangaral, sumampalataya, ang iba pang niyang ginagawa, nagtuturo ng mga kaloob ng Diyos. Yeah. Okay. Sa 2, Roma 2:14, kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-isip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Okay? Intindihan natin yun, no? Urong tayo ng konti. 2:12. Ang mga hentil, walang kautusan ni Moses. Yan, ano yung ginagawa ni Apostol Pablo sa kanyang pagtuturo na yan? Dinidivide na niya yung truth. Yung Bible na to, ang unang-unang ginagawa ni Pablo, sa lahat ng sinulat ni Pablo, i-divide niya, lilinawin niya ang katotohanan ng Bible na ito. Kaya ang una niyang dinivide, sabi niya rito, Roma 2:12, ang mga hentil, tayo mga hentil na sumampalataya kay Kristo, sabi niya, tayo ay walang kautusan ni Moses. Kahit hindi ka nag-aral, kahit wala kang grade 1, maintindihan mo na yung unang libro ng kautusan ni Moses, sabi niya, hindi para sa atin. Yeah.
Yun ay specific na ginawa ng Diyos Para sa pamamagitan ni Moses para sa kanyang bayan, Israel. Sabi ni Pablo, dinidivide nga, inuumpisahan niyang i-divide yung sinasabi ni Nanay Pachi na richly dividing the truth. Marami nagtuturo niyan, sinasabi nila sila ay full gospel, pero hindi nila nililinaw yan, hindi nila sineseparate yan. Pinagsasama nila yan, pinaghahalo. Bakit? Kasi yung ika-10 na kapirahan nila, nandoon yun sa loob Moses, masasagasaan. Eh kung ituro nila, nagtuturo kasi sila na, ito, sinasabi ito sa Malakay, sa Deuteronomy, talaga namang nandun eh. Huwag niyong kakaligtang ibigay yung ika-10% kasi yung mga Levita, yung pari, yun yung nangangalaga sa kanilang bansa. Yung mga pari, yun ang nangangalaga sa pagsamba. At sila ay walang lupa. Hindi sila katulad ng mga pastor ngayon na sandamak ng ari-arian. Itong mga Levita na to, hindi ito maaaring maghanap buhay. Yeah. Yun ang kanilang portion. Yung mga Levita na to, hindi sila pinaghanap buhay kasi sila yung nangangalaga sa buong Israel. Yeah. Sila yung management. Sila yung government. At ang isa na ipinuutos sa kanila doon sa Law of Moses, yung lahat ng kita ng mga tao sa lupain na ibinigay sa kanila, yung Israel, lupain ha, bunga ng lupa. Anak ng hayop, bunga ng pananim, yung 10% dadalahin mo para doon sa mga Levita. Taxes, amilyar nga sabi nyo. Pangalawa, kung susundin mo ngayon yung Law of Moses, pagka-7 taon, ang lupa ni pwedeng taniman. Tama po. Di wala ikapo, sila ikapo. Pinaghahalo yan ng mga nagtuturo ngayon ng mga tinatawag nilang full gospel. Hindi full gospel yun. Nilamukos na pinaghalong gospel. Full gospel. Mixed gospel. Pure gospel. Sabi ni Bishop, pure gospel. Yung truth, hindi nila sineparate. Hindi sila pinagkalooban or pinagkalooban man sila, yung katotohanan din nila kayang ituro kasi ayaw nila ng kritisismo. Kasi dinatnan yun nila. Yun ay tinuro sa kanila ng kanilang tagapagturo ng mga tao. Kaya sabi ni Jesus, kabag-habag kayo mga Pariseyo, ang itinuturo ninyo yung salita ng Diyos ay itinuturo. Ang turo ninyo ay sinasabi ninyong turo ng Diyos. No? Kukuha ninyo Testament, sasabihin, ito yung sabi ng Diyos sa'yo. Pag hindi mo binigay sa 10% sweldo mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ikaw ay susumpay, nakakatakot. Alam niyo yung mga turo na nakakatakot, hindi galing sa Diyos. Ang Diyos, pag yan ay nagturo, alpasan ka niyan. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay tagturo, dumating, freedom, bibigay sa'yo. Amen. Hindi ka niya tuturuan na out of fear, out of pressure, hindi yan. Ang tuturo niya sa'yo, kalayaan. Yeah. Kaya ang tinuturo ni Pablo, kahit isang beses di siya nagturo na tungkol doon sa pagpasa ng pasanin, hindi siya nagturo tungkol sa ikapo. Kahit sinong apostol din nagturo. Yeah. Kasi sa New Testament, ang tamang pagbibigay ay galing sa puso. Masaya. Generous giving. No? Sabi itong bagong tipan, itong tipan na ito na ginawa ng Diyos sa atin ngayon, ito ay mas mainam doon sa luma. Ako nga, nagbigay ako, milyon-milyon eh. Hindi 10%. Kung kukwentahin ko nga, baka sobra-sobra sa 10% yun. Talaga sobra. May katibayan ako eh. Bakit? Ang covenant na tinanggap ko ay mas mainam doon sa luma. Eh kung 10% lang noon, eh di baka siguro lugi pa nga ako eh. Kung minsan, di wala akong nagbibigay. Pero ako'y nagbigay ng masayang puso. Right. At dahil doon ako'y pinagpala, ako'y lalong naging masaya. At lalo akong nagbigay. Amen. Yun ang tinatawag na giving ngayon sa Bagong Testament. Ayon sa iyong kakayanan, ayon sa Espiritu banal, kung ano man ang sinabi siya, kung ano man ang leading ng Espiritu Santo sa iyo. At hindi lamang sa simbahan ng bigayan, meron ding mga ikapo na tinatawag na ibibigay mo para sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Yeah. No? Doon yun sa Old Testament. Meron pa rin. Yung ikapo na yon, merong ikapo para sa mga mahihirap. Mga nadidilubyo na. Eh tayo, nagbibigay tayo. Bibigay tayo galing sa puso natin. Yung box na yan. Naku po, napakadumami ng tao na tinulungan yan. Amen. Napakarami ng tao na
pasan-pasan ng daigdig, hindi nila alam paano sila makakaraos. Tumutulong yan. Magpapakain din niya sa mga walang makain. Naku, ng panahon ng pandemic, full time na naman tayo. Nagkagutom, tayo lang yata may trabaho doon. Correct. Amen. Yung binibigay natin na binigay lahat natin yan sa mga walang trabaho at walang mga kain, mga tao. Ano, Rod, no? Porque ito mga 1,000 sako ng bigas na bigay natin, no? Naku po. Hallelujah. Sabi ni Rod, time na naman tayo. Yes. Oh. Hindi tayo nakalagwa. Kala ko makakarating tayo sa ano, isusunod na lang ulit. Yes. Assignment nyo, basahin nyo yung Roman. Opo. Basahin nyo para next week. Pag tayo ay tumakbo mabilis. Napakasumarap. Para tayo kumakain ng steak. Amen. No? Ang tawag ko rito sa pagkain na to, fresh food, fresh na seafoods. Kasi yun ang paborito kong pagkain. Yung paborito kong pagkain na sariwang isda na nabibili sa palengke, hindi ko pagpapalit sa napakasarap na pagkain ng mga steak na kayo mga hal. Mga 5,000, isang ganyang steak. Hindi ko pagpapalit. Amen. Sabi ko, pag ako nagbabasa nito ang aklat ng Romans, para akong kumakain ng sariwang pagkain na paborito kong kainin. Tama po. Amen! Tayo magbigay ayon sa sabi ng Espiritu Santo sa atin. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mo